Una sa lahat, attorney, alam mo, yung pagtulong nyo ba sa isang kandidato, sa isang politiko, kailangan may utang na loob? At wala daw utang na loob si Pangulong Marcos dahil kung hindi daw sa mga Duterte, hindi daw makakapwesto itong kasalukuyan administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Yun ang sinabi niya kahapon sa kanyang talumpati. Alam niyo mga kaibigan, ang problema dito sa dating administrasyon, sa dating Pangulo natin, at sa mga 10 ng kanyang kapanalig na sinasabing ganun ang binitawan kahapon ni Panelo na walang utang na loob. Ano bang utang na loob ang gusto ninyong mangyari? Ano bang utang na loob ang sinasabi ni Salvador Panelo? Yung maging tagahimod ng tumbong? Yung didilaan ng Pangulong Marcos ang puwet ni dating Pangulong Duterte? Kung ano ang gusto ni dating Pangulong Duterte, yun ang gusto nilang gawin ng kasalukuyan administrasyon, ang maging sunod-sunuran? Yan ba ang gusto ng dating administrasyon? Ang pangit naman na ata ng ganun. Yung salitang utang na loob, Attorney Panelo, may lugar yan. May hangganan ang utang na loob sa sinasabi mo. Unang-una, si Pangulong Marcos, nagsumikap naman yung mama. Di ba? Nagsumikap, nangampanya, ginampanan niya ang papel niya bilang kandidato, at yun naman ay pinakinggan siya at sinuportahan siya ng 31 milyon na botante sa bansang ito. Sa 31 milyon na yon, hindi naman lahat yon sumasang-ayon sa dating Pangulong Duterte. Unang-una, balikan natin Panelo, Attorney Panelo. Katakot-takot na pambubuli ang inabot ng administrasyon na to nung siya'y tumatakbo. Ano yung mga pambubuli? Sinasabi natin, bangag. Gumagamit ng pulburon. Di ba? Nagsalita rin si dating Pangulong Duterte na weak leader ang kasalukuyan administrasyon. Nung panahon nung nangangampanya siya, weak leader ang sinasabi ninyo. Di ba? Ngayon, sinakyan namin yan ng mga vlogger ninyo. Di ba? Lahat ng paninira sa administrasyon na to, ginawa nyo rin at kami naman ay sumunod. Now, dahil ba sa nangyari, ito pang nakakatawa, Attorney Panelo. Todo depensa ka kay BBM nung time ng election, ng presidential election. Todo ka tagtatanggol sa kanya. Di ba? Kahit alam mong wala kang pag-asang manalo, puro ka depensa sa kanya. Ngayon sasabihin mo, walang utang na loob. Bakit? Anong utang sa'yo, Attorney Panelo? Anong utang niya sa'yo? Attorney, anong utang sa'yo ng kasalukuyan administrasyon? I think wala. Di ba? Sino bang unang umatake sa Marcos administration nung naupo na? Hindi ba kayo? Halos si Pangulong Marcos, maganda ang relasyon sa inyo. Kayo ang bumubutas. Kayo ang gumagawa ng isyo para masira ang tinatawag ninyong unit team. Di ba? Kayo ang nagwawasak. Di ba? Imbis pahupain ninyo, imbis pagkasunduin ninyo, dahil ba kayo ay nawalan ng mga pwesto? Dahil ba kayo ay nawalan ng kapangyarihan? Kaya ganyan na lang ang atungal ninyo sa administrasyon na to? Alam niyo ako, kung ako ang masusunod, kung ako lang ang masusunod, tanggalin na si VP Sara sa cabinet posisyon. Pabayaan na lang siyang vice president. Manatili siya dyan bilang vice president. Mag-resign na lang dapat siya bilang DepEd secretary.
Total, nagsasalita-salita na rin. Hindi man siya rektahan na nagsasalita laban sa Pangulo, pero yung mga pasaring ni BP Sara ngayon, ganun din ang pupuntahan niyan. Ganun din ang direksyon ng patutunguhan niyan. Di ba? Dapat mag-resign na siya bilang Defense Secretary. Manatili siya bilang Vice President kung yan ang ano niya. Di ba? Wag yung, napakahirap nung ganun yung nakikipagplastikan. Mahirap yun. Yung nakikipagplastikan. Kita mo nga, iba na ang pakitungo sa inyo mga ibang cabinet secretary, yung ibang nakapalibot kay PBBM. Plastikan na lang yan. Di ba? Kahapon, in fairness, natuwa ako sa sinabi ni Digong kahapon kagabi. Yung sinabi niyang, huwag lumusob sa Malacanang, huwag puntahan ang sentro ng kapangyarihan para lusubing kahapon. Bakit? Hindi nyo rin kaya. Takot din kayo. Di ba? Takot din kayo. Ano yung ginawa nyo kahapon? Pagpapakita ng pwersa? Para masabi ninyo na hindi kayo pwedeng kantiin? Dahil marami kayo? Alam nyo, ang malas nyo lamang dito, ang laki ng pinagkaiba dito Yung nangyari kay dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada at dati sa dating Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo, iba ang malaki ang pagkakaiba sa administrasyon ngayon para mapabagsak ninyo. Bakit? Kasi unang-una, ang simbahan Katoliko talagang sumuporta para mapatalsik si dating Pangulong Erap Estrada. Pangalawa, may mga makakaliwa doon. Di ba? Kaya napatalsik si dating Pangulong Erap Estrada at naluklok si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nakuha niya ang mga taong yon at doon ay nangyari din yung Hakutan Brigade na bayaran ang rallyhan. Di ba? Nagkaroon pa ng part 2 na rally. Di ba? Kaso ngayon, ang layo ng pagkakaiba. Pati yung mga tinatawag na dilawan, nakuha ni GMA. Di ba? Ngayon, ang laki. Ang laki ng diferensya. Lahat ng galit kay BBM noong eleksyon na mga dilawan, nagalit din sa dating administrasyon ni Pangulong Duterte, kuha ang suporta ni BBM. Kaya hindi nyo mahahakot yung mga dilawan, yung mga taga-simbahan na Katoliko at yung ibang religyos. Hindi nyo mahahakot yan. Ang hakot nyo lang naman yung simbahan ni Kibuloy na ang pinagmamalaki na may 7 million daw. Ano? Ilang milyon? 7 million? O sabihin na natin, 10 milyon na. Bakit ang nakuhang boto ni Panelo, nila Harry Roque, at 10 ng kapartido ni PRRD? Hindi ganun ang bilang na nakuha. Todo suporta ang SMNI, ang grupo nila Kibuloy. Nasaan yung mga supporter ni sinasabing ganun ang bilang? Bakit hindi sinunod si Kibuloy? Di ibig sabihin, hindi totoo ang bilang ng inyong reliyon. Pinagluloko nyo lang ang tao.